Sana lagi tayong ganito, may matamis na ngiting sambit ni Ditas, habang magkayakap silang nakaupo ni Manuel sa isang malaking bato sa may falls. Isang araw lang itong noalay sa kanya, pero pakiramdam niya ay miss na miss niya ito. Hi Ditas, mukhang umiibig ka na talaga. Napangiti siya dahil sa sinambit ng kanyang isipan. Masaya siya dahil nararamdaman niya ang ganitong klase ng pakiramdam kay Manuel, yung tipong masaya na siya, kahit na nasa ganito lang sila at walang ibang ginagawa, basta magkasama lamang sila't magkayakap. Dati kasi iisa lang naman ang nagpapasaya sa kanya, at yun ay ang pera at ang ambisyon niyang yumaman. Ngayon, dumagdag na si Manuel sa mga nagpapasaya sa kanya without the money, kaya hinihiling niya na sana'y lagi silang ganito. Sana wala nang dumating na problema sa kanilang dalawa. Sana maging masaya na lamang sila hanggang sa huli. I wish too. Sana nga lagi na lang tayong ganito. Pasensya ka na kung hindi kita may sama sa Avida. I promise, dadating din ang araw na madadala kita doon at maipakikilala sa pamilya ko, kapag ko'y pagbubukas nito sa topic na yon. Humiwalay siya mula sa pagkakayakap rito para matingnan ang mukha nito. Bakit nga ba hindi mo ko may sama roon? Hindi mo naman ako ikinahihiya, di ba? Isipin niya pa lamang na yun ang dahilan ay sama-sama na ang loob niya. Ano nga naman kasi ang maipagmamalaki nito sa kanya sa mga magulang nito? Ganda lang naman ang meron siya at hindi man lang nakapagtapos ng high school. Of course not. Bakit naman kita ikahihiya? Never kitang ikahihiya, Ditas. Kung maaari lang ay ipagsisigawan ko sa buong mundo na ikaw ang girlfriend ko at ang taong mahal ko. Bakit hindi mo gawin? Yun din naman ang gusto ko. Manuel, pakiramdam ko kasi itinatago mo ko rito sa isla, may bahid ng lungkot na sagot niya. Bumuntong hininga ang binata at hinapit siya para muling may akap. Huwag kang mag-isip ng ganyan. May kailangan lang akong ayusing problema sa Avida. Kapag naayos ko na yun, ipinangangako ko sa iyong dadalhin kita roon at ipakikilala sa pamilya ko. Muli niyang naramdaman ang paghalik nito sa ulo niya. Kaya maghintay ka muna, okay? Magtiis muna tayo rito sa isla. Yamakap na siya sa baywang nito at tumingala para tingnan nito sa mukha. Pangako yan, ha? Pangako, may ngiti sa labing sagot nito, dahilan para mapangiti na rin siya at iniangat ang sarili para mahalikan ito sa mga lobby, na mabilis naman itong tinugunan. Nanatili sila sa may falls, hanggang sa sumapit na ang oras ng pananghalian. Kaya naman napagdesisyonan na nilang umalis at bumalik sa mga kabahayan, dahil paniguradong hahanapin na sila ng kanyang lola. Mauna ka na, may gagawin lang ako sa office. Sandali lang ako, maya-maya'y sambit ni Mamil. Okay, bilasin mo, ha? Kaya naman sagot niya na lamang, sanay na siya, dahil tuwing lunch ay parati naman itong nagtutungo sa office nito. Hindi niya alam ang ginagawa nito, pero malamang ay about yun sa work, kaya naman hinahayaan niya na lamang. Of course, nakangiting sagot nito, at saka siya nilapatan ng halik sa lobby, bago na ito tuluyang humiwalay ng direksyon sa kanya. Pero muli siyang napatigil nang bigla na lamang may hamarang sa daan niya. Hi Ditas, kapag kway may ngisi sa lobbying bati nito sa kanya. Napairap na lamang siya, ano na naman bang ginagawa ng lalaking Otto rito? Hindi pa rin ba ito suko sa kabila ng mga sinabi niya? Ganito ang ayaw niya sa mga lalaki, makukulit. Ano na naman bang kailangan mo, Ernesto? Di ba't sinabi ko ng ayoko na sayo? Hep, 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 mabilis na putol nito sa kanya, habang may nakaloloko pa ring ngisi sa mga lobby nito. Hindi naman ako bumalik dito para ipilit pa ang sarili ko sayo, Ditas. Huwag kang mag-assume na maghahabol pa ako sayo matapos mo akong perahan at itapon na lang na parang basura. Hinaplos nito ang mukha niya, dahilan para mabilis siyang umiwas. Hindi ka naman ganun ka-espesyal. Naikayam niya ang mga kamao niya, pero hindi siya ganun na lang magpapatalo sa pang-iinsulto nito. Nakarinig na siya ng mas malala pa riyan, kaya wala na lang yan para sa kanya. Kung ganun, anong kailangan mo sakin, di ba? Sinabi ko nang ayoko na ang makita ka pa, kaya anong ginagawa mo rito ngayon? Wala naman, I did just find out something, at tama pala talaga ang narinig kong balita. Nangunot ang noo niya, ano bang sinasabi mo? So, si Manuel pala ang ipinalit mo sakin. Sa bagay, mayaman ang kaibigan kong yun. Marami ka talagang makukuhang pera sa kanya. Humigpit ang pagkakakuyom ng mga kamao niya,
Alam niya na, ba't ba nalimutan niyang banggitin ang, tungkol kay Manuel? Ano naman sa'yo kung may relasyon na kami ng kaibigan mo? Hindi naman naging tayo, at saka, wala siyang alam na nanligaw ka sa'kin, kaya huwag mo siyang idadamay sa galit mo sa'kin. Sweet mo naman, mahal mo ba? Mahina itong tumawa, baka magsisi ka niyan, ikaw rin. Nangunot ang noo niya, magsisi, bakit naman ako magsisisi? Walang dahilan para magsisi siya, dahil napakaswerte na nga niya kay Manuel. Kung binabalak mong sir-on si Manuel sakin, huwag mo nang itulog, dahil kahit ano pa ang sabihin mo, hindi mo kami mapaghihiwalay. Kaya tanggapin mo na lang na mas better siya sa'yo, kaya siya ang pinili ko. Talaga lang, ha? Muli itong mahinang tumango. Sige lang, ipagpatuloy nyo lang yan. Sana nga maging masaya kayong dalawa sa ginagawa nyong yan. Good luck! Huling sambit nito, bago siya nilagpasan at sumisipol na naglakad palayo. Napahawak siya sa kaliwang dibdib niya dahil sa hindi maipaliwanag na kabang nararamdaman niya. Ang mga tingin at ngising yun ni Ernesto, alam na alam niya yun, sigurado siyang may pinaplano itong hindi maganda. Hindi mawala-wala ang ngisi ni Ernesto habang nagmamaneho pabalik sa Avida. Sumisipol-sipol pa siya habang ipinauulit-ulit sa kanyang isipan ang mga maaaring mangyari sa mga susunod na araw. This will going to be entertaining. Matalik niyang kaibigan si Manuel, pero inagaw nito sa kanya ang isang bagay na dapat ay kanya. May iba na ito, pero hindi pa rin ito na kontento at nang agaw pa ng iba. Hindi pa rin pala nagbabago ang loko, tingnan na lang natin kung maging masaya pa kayo, kapag ibinalik ko na sa eksena ang tunay na asawa. Angela will surely get devastated, pero may karapatan itong malaman ang kalokohang ginagawa ng sarili nitong asawa, kaibigan niya si Manuel, pero mas matagal niya nang kilala si Angela, kilalang kilala niya na ang babaeng yun, at ang masasabi niya lang, hindi gugustuhin ni Numan ang makita ang galit na bersyon ng sweet and caring na si Angela Villafuerte. Ngayon mo makikita ang nakatagong sungay sa halo ng asawa mo, Manuel. I'm sorry, sir, may ginagawang project si Mrs. Villafuerte sa Italy, kung may importante kayong gagawin sa kanya, I can appoint you a meeting with her through online, paliwanag ng secretary ni Angela nang tumawag siya sa opisina nito. So, wala pala sa bansang ito ang babae, kaya pala ang lakas ng loob ni Manuel gumawa ng kalokohan. There is a way I can talk to her immediately, she knows me, I'm friend with her. I'm really sorry, sir, pero, just give me her number, putol niya rito, kasabay ng pag-upo niya sa sofa rito sa sala ng condo unit niya, or, just call her now and tell her that Ernesto wants to talk to her, this is really important, she'll die to know about this for sure. Siguradong makakausap niya na ngayon din mismo ang tunay na asawa. Humanda na kayo Manuel at Ditas, matatapos na ang maliligayang araw niyo riyan sa isla. Gusto akong makausap ni Ernesto, nangunot ang noo ni Angela dahil sa sinabi ng secretary niya na bigla na lamang tumawag sa kanya sa oras ng trabaho niya. Bakit naman kaya siya gustong makausap ni Ernesto? Matagal niya nang kilala ang binata, dahil bukod sa matalik na kaibigan nito ng asawa niya, schoolmate niya ito mula elementary hanggang college, at family friend din ng pamilya niya ang pamilya nito. Pero kahit na ganun, hindi naman siya masyadong close sa binata, kaya, bakit naman kaya gusto siya nitong makausap, ano kaya ang dahilan nito? Sabi niya importante daw, gusto mo ba siyang makausap ngayon din? O, i-appoint ko siya sa ibang pagkakataon. Parang naku-curious siya sa pakay nito sa kanya, hindi ito magpipilit na kausapin siya ngayon kung hindi talaga importante ang nais nitong sabihin. Kaya naman, sabi niya importante daw, let him talk to me now, then, sagot niya. Ano man ito, iyon ay dapat na magandang balita. Wala siya sa mood para makatanggap ng bad news, miss na miss niya na ang pamilya niya, she feels so homesick, kaya magandang balita ang kailangan niya para at least ay gumanda ang pakiramdam niya. Hey, Angela, long time no see, how are you? Bungad sa kanya ni Ernesto. I'm good, anyway, what's this important something do you want to tell me that I will die to know? Dahilan para mahina itong tumawa, so straight, ha? Serious type ka talaga, Jasvine, hindi mo man lang muna ba ako kukumustahin? I'm busy, Ernesto, so, just go straight to your intentions and tell me what do you want to tell me? Seryosong sagot niya, wala siyang oras para makipagkumustahan dahil marami siyang ginagawa,
at gustong-gusto niya na ring malaman ang pakay nito sa kanya. So serious, as always, I should straight to the point, it's about your husband, my dear. Nangunot ang noo niya, my husband, ano namang tungkol sa asawa niya, may nangyari bang masama rito? Bigla siyang kinabahan at napaayos ng upo. What about my husband, did something bad happen to him? Pero nakausap niya lang kanina ang asawa niya, at wala naman itong sinabing problema sa kanya. Nope, may mangyayaring masama sa kanya. Do you wanna know what it is? Lalong nangunot ang noo niya, ano ang ibig nitong sabihin? Ano ba ang sinasabi nito? May mangyayari pa lang na masama sa asawa niya, hindi niya maintindihan. Can you please straight to the point, Ernesto? Huwag ka nang magpaligoy-ligoy. Kunot noong sambit niya na, dahilan para muling mahinang tumawa ang binata sa kabilang linya. Pinagtitripan ba siya nito? Medyo nakaramdam tuloy siya ng inis. If you're just fooling around, Ernesto, spare me. I'm a busy person. I have no time for your foolishness. Check your email, then, you'll know what I meant. Lalong nangunot ang noo niya habang nakatitig sa screen ng phone niya. Ang lakas ng loob ng lalaking yun para pagbabaan siya ng phone ng ganun na lang, nakaramdam tuloy siya ng inis. Pero bakit ba nagulat pa siya? Noon pa man ay alam niya ng masama talaga ang ugali nito at may pagkabastos, kaya nga never niya itong naging close, Pero hindi na mahalaga yun, pinagtitripan man siya nito o hindi, curious pa rin siya sa nais nitong ipabatid sa kanya, lalo pat patungkol ito sa kanyang mahal na asawa. Kung isa lang ta sa kalokohan mo Ernesto, mamamatay ka. Napabuntong hininga na lamang siya at kinuha ang laptop niya para i-check ang sinasabi nitong email. Pagkabukas niya sa email niya ay bumungad sa kanya ang mga messages na hindi niya pa nababasa, pero sa isang particular na pangalan lamang tumuon ang mga mata niya, at yun ay ang pangalan ni Ernesto. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy pat dali-dali yung binuksan. But, instead of composed of message ang makita niya, mga pictures ang ipinadala nito. Ang pagkakakunot ng noo niya ay unti-unting nawala, habang isa-isa niyang tinitingnan ang mga pictures, kasabay nun ay ang unti-unting paninikip ng dibdib niya at pagsisimulang mamasa ng mga mata niya. Manuel, bumilis ang paghinga niya habang matamang nakatitig sa isang picture nito na may kasamang ibang babae, at hindi lang basta kasama, dahil magkalapat ang mga lobby ng dalawang ito. What the hell is the meaning of this, Manuel? Mahina pero mariing sambit niya. Hindi si Ernesto ang nagluloko, ang mahal kong asawa ang nagluloko sa likod ko. Pagsisisihan mo ito, Manuel, mahinang osel niya, kasabay ng pagtulo ng luha mula sa mga mata niya. Dahil sa sakit na nararamdaman niya ngayon, you will regret this, kasabay ng malakas na paghampas niya sa mesa. At sa kanya dali-daling kinuha ang phone niya at tinawagan ang secretary niya. Book me a ticket ASAP, I'm going back. Pagkatapos ay dali-daling tinawagan si Ernesto. Sinasabi ko na nga ba't tatawag ka ulit, did you saw what I meant, they're so sweet, yeah? At saka ito mahinang humalakhak. Muli siyang napatiimbagang dahil sa galit na mabilis na namuo sa loob niya. Where are they? Bring me to them. I want to see them personally. Kapag kwa'y seryosong sambit niya, at sa tono ng boses niya ay mararamdaman ng kahit na sino ang galit at pagkamuhi. Sure, nasa loob sila ng isla, sabihin mo lang kung kailan. Tomorrow, ready a yacht, patuloy sa pag-agos ang luha mula sa mga mata niya, habang nakatulala siya sa kawalan, at parang slideshow na nagpapaulit-ulit ang mga pictures na nakita niya kanina. How dare you, Manuel, how dare you make a fool on me? Who the hell gave you the rights para saktan ako ng ganito? Akala ko nagbago ka na. Mapait siyang ngumisi habang patuloy pa rin sa pagluha, but, I guess I'm wrong. I didn't expect that you'll move this fast, Angela, talagang nagawa mong umuwi ng ganito kabilis, interesting, right? Matalim niyang tiningnan si Ernesto na prenteng nakaupo sa couch dito sa living room ng kanilang bahay. Kauuwi niya lamang kaninang umaga, kaya wala pang nakaalam kahit isa sa pamilya niya na nakabalik na siya dito sa bansa. Nakahanda na ba ang yacht? Sa halip ay tanong niya rito, at saka tipid na uminom sa hawak niyang wine glass. Of course, so, what's your plan? Basta ka na lang pupunta roon at susugurin sila, that's not entertaining anymore. I have a concrete plan that my husband will surely never forget, but, I need to see them first, to make sure, baka mamaya ay nililinlang mo lang ako.
Kailangan niya pa ring makasiguro bago kumilos, naniniwala siya sa to see is to believe. Hindi sapat ang mga pictures lang para sa kanya, kailangan niya itong makita ng personal. Don't tell me, you're still hoping na hindi ka magagawang lokohin ng mahal mong asawa, you know his past. Angela, hindi ka na dapat nagulat, he fooled you, at inagawan niya pa ako ng babae. Naibahagi na sa kanya ni Ernesto ang lahat, nakilala ng asawa niya ang babae nito sa isla na binili nito kay Ernesto, ang pangalan ng babaeng yun ay Ditas, na siya ring matagal nang nililigawan ni Ernesto, pero dahil sa pagkakaroon ni Ernesto ng problema sa mga utang, inisip ng babae na naghihirap na si Ernesto, kaya tinalikuran nito ang binata at naghanap ng ibang mapeperahan, at ang asawa niya ang nakita nito. What a gold digger, ano ba talaga ang minahal niya rito? Hey, Manuel, you'll surely regret this big time. Ano kaya ang magiging reaksyon ng in-laws niya kapag nalaman ito? I just want to make sure, Ernesto, pamilya ko ang pinag-uusapan natin ngayon. I'm so mad right now, but I need to be careful. Kung masisira man ang pamilya namin ngayon, I ought to make sure na si Manuel lang ang babagsak at mahihirapan. Yan naman ang gusto ko sa'yo, Angela, you're not emotional, you're feisty, smart, and evil, that's so hot of you. I really like it when I'm seeing you mad, mas bagay sa'yo ang sungay kesa sa halo. So, nakita mo na pala ang mga sungay ko, of course, I do, ang tagal na nating magkakilala. Angela, mas kilala kita kumpara kay Manuel, alam ko ang lahat ng bahong itinatago mo. Ano kaya ang magiging reaksyon ni Manuel sa oras na makita ang mga sungay mo? He'll be shocked for sure. Hahaha, imagine, your sweet and caring wife has a demon inside her that she kept from you for years. Napapalakpak pa ito sa tuwa habang tumatawa, that's really exciting. Pero tama ito, ang dami niyang itinago sa asawa niya patungkol sa sarili niya. Totoo ang lahat ng ipinakita niya rito, dahil totoo ang pagmamahal na nararamdaman niya para dito. Pero hindi siya martyr na babae. Kapag niloko siya, hindi niya yun palalagpasin, hindi uso sa kanya ang second chance, dahil kung talagang mahal siya ng kanyang asawa, hindi siya nito lolokohin. Naging mabuti siyang asawa rito, minahal niya ito ng totoo, inalagaan niya ito, binigyan ng anak, binigay niya ang lahat-lahat at wala siyang pagkukulang bilang asawa, sa kabila ng pagiging busy niya bilang isang nag-iisang tagapagmana ng pamilya niya, pero sa kabila ng lahat ng efforts niya para lang mapanatiling maayos ang pamilya niya, hindi pa rin nagawang makuntento sa kanya ng asawa niya. Pero bakit pa nga ba siya nagulat? Hindi naman talaga siya mahal ni Manuel nang magpakasal silang dalawa, napilitan lang naman ito, dahil inobliga ito ng parents nito, kaya pilit lang talaga ang pagmamahal nito para sa kanya, sa katunayan nga niyan ay nakamamangha pa na nagawa nilang magtagal ng 5 years. So, ano ba talaga ang plano mo, Angela? Tell me, I'm excited to hear it. You'll see. Let's go, excited na rin akong makilala si Ditas. Magkita tayo, mahal kong asawa, na-miss kita ng sobra, pinaasa din kita. Ngumisi siya at inilabas ang kanyang phone para tawagan ng isang numero. Be ready, tanging sambit niya, at saka rin agad pinutol ang linya. Who's that? Tanong sa kanya ni Ernesto na nasa tabi niya na pala. Someone, tanging sagot niya. At saka itong inisyan at nauna nang sumakay sa kotse nito. Ang galing mo na talaga, mas maganda pa ang gawa mo kay Inyang, hahaha, natatawang sambit ni Ditas, habang tinitingnan ang natapos na bilaw ni Manuel. Talaga, tumingin ito kay Inyang, paano ba yan, Inyang, mas magaling na ko sa'yo ngayon. Alam nyo, kayong dalawa, ang sama talaga ng ugali nyo, sa halip na magpasalamat kayo na wala akong pasok, kaya natutulungan ko kayo ngayon. Inaasar niyo pa ako. Talagang bagay kami ng ate mo, huwag nga kayong maging sweet sa harap ko, bawal ang PDA rito, dun kayo sa may falls, para tago. Sir Manuel, hindi ka ba naabala sa trabaho mo? Parati ka kasing nandito para tulungan si ate sa paggawa ng mga bilaw. Hindi naman, wala naman kasi akong masyadong ginagawa talaga, dahil ang mga paperworks ko, tinatapos ko na sa gabi, para marami akong time sa ate mo kapag umaga. At saka, di ba, sinabi kong kuya na lang ang itawag mo sa kin, huwag mo na kong sir. Okay, Kuya Manuel, natutuwa siyang makita na close na ang dalawang ito. Hindi na nahihiya or naiilang si Inyang kay Manuel, at nagagawa ng biru-biruin ni Manuel ang kapatid niya. Masanay ka nang tawagin akong kuya, dahil kapag naging asawa ko ang ate mo,
Magiging isang pamilya na talaga tayo, sambit ni Manuel. Napakagat siya sa kanyang pang-ibabang lobit, hindi na napigilan pa ang sarili na mahina itong hampasin sa dibdib. Ano ba, Manuel, kinikilig ako, Sana nga ikasal na silang dalawa. Excited na siyang mangyari yun, nai-imagine niya pa lamang ay nag-uumapaw na siya sa kasiyahan. Pero naputol ang kanilang kasiyahan nang bigla na lamang may kumatok sa pinto ng bahay. Kaya dali-daling tumayo si Inyang para buksan yun, nangunot ang noo nila nang makita ang isang binata na taga rito rin sa isla. Sir Manuel, pinapanta ako rito ni engineer para tawagin ka. May yate kasi na paparating at mukhang dadaong dito sa isla. Lalong nangunot ang noo ni Manuel. Yate? Papunta rito sa isla? Pag-uulit ni Manuel, na mabilis namang tinanguan ng binata. Nagkatinginan silang dalawa ni Manuel na napupuno ng pagtataka sa mukha. Kaninong yate naman kaya yon na dadaong rito nang walang pahintulot? Halata naman kasing walang ideya si Manuel patungkol dun. Tingnan na lang natin, baka naman may emergency ang mga yun at hihingi lang ng tulong, sambit niya. Kaya naman sabay-sabay na silang lumabas ng bahay para magtungo sa dalampasigan. Minsan na kasing nangyayari ang ganong insidente, minsan kapag inabutan ng bagyo ang isang yate, dumadaong ang mga ito sa pinakamalapit na islang makikita ng mga ito. Pero dahil wala namang bagyo, baka may ibang problema ang mga ito at nangangailangan muna ang dumaong. Nang makarating sila sa dalampasigan, halos nandun ang lahat ng mga tao ng isla para makiusyoso sa yate. Nakadaong na yun nang makarating sila. Pero kapwa silang natigilan ni Manuel nang makita ang mga taong bumaba mula sa yate. Ernesto, ano na naman ang ginagawa nito rito't nagdala pa ng yate? Damapo ang paningin niya sa kasama nitong babae. Napakaganda at napakakinis at puti ng balat nito. Sino ito? Bagong girlfriend ni Ernesto. Angela, rinig niyang osel ng katabi niyang si Manuel, dahilan para mapalingon siya rito. Nangunot ang noo niya nang makita ang gulat na ekspresyon sa mukha nito habang nakatingin sa direksyon nila Ernesto. Angela, sa pagkakaalala niya, yun ang babaeng tawag ng tawag dito na isang ring CEO ng partner company ng kumpanya nila Manuel. Ibinalik niya ang paningin niya sa direksyon nila Ernesto na ngayoy naglalakad na palapit sa kanila. Ito pala ang Angela na tawag ng tawag sa boyfriend ko. Tiningnan niya ito mula ulo hanggang paa, sa suot pa lang nito ay halata mo ng mayaman, pati paraan nito ng paglakad ay puno ng class, halatang lumaki sa yaman. Nang malapit na ito sa kanila, tinitigin niya ito sa mukha, sobrang ganda nito, na parang bigla siyang nakaramdam ng insecurity, kasi wala siyang mahanap na kapintasan dito, para itong ipinanganak na perfect. She looks like a mean girl, and bratty woman, yung tipong kapag binangga mo, malalagot ka sa kamalditahan nito. Though, maldita rin naman siya, kaya huwag lang siya nitong subukan. Her level of beauty is like a top model, para itong modelo na lumabas mula sa magazine, sa tingin nga niya ay hanggang leeg lang siya nito, dahil sa tangkad nito. Tapos ang sexy pa, she also has a small and heart-shaped face, thin pinkish lips, an almond eyes, set of high-arched eyebrows, and pointed nose. Perfect. Kung pagkukumparahin silang dalawa, paniguradong wala na siyang panama rito, siguradong matalino rin ito dahil isa rin itong CEO. Samantalang siya'y hanggang first year lang sa high school ang inabot, sa ganda na nga lang siya nakapagmamalaki. Tapos mukhang talo pa siya ng bagong dating na babaeng to. Bakit ba siya biglang nakaramdam ng insecurity rito? At saka, bakit ba kasama ito ni Ernesto? Ano ang ginagawa ng mga ito rito? Hi Ditas, nakangising bati sa kanya ni Ernesto, dahilan para mapasulyap sa kanya ang babaeng kasama nito. At saka matamis na ngumiti, pati pagngiti nito ay ang ganda. Mas maganda ito sa malapitan, sigurado siyang girlfriend ito ni Ernesto, at dinala ito rito ng lalaki para ipagmalaki sa kanya. Lihim na lamang siyang napairap. Hi, you must be Ditas. Inilahad nito ang kamay sa kanya. I'm Angela Villafuerte, by the way, kapag po'y pagpapakilala nito. Hindi niya nagawang tanggapin ang kamay nito dahil sa apelyidong sinabi nito. Villafuerte? Tak ang tanong niya. At saka lumingon kay Manuel na hanggang ngayon, ay gulat pa ring nakatingin sa babaeng nasa harapan niya. At may halong kaba ang reaksyon nito. Naguguluhan niyang ibinalik ang paningin sa babae na sa halip na sagutin siya ay nakangiti rin itong bumaling kay Manuel. Hi love, missed me? At saka ito lumapit kay Manuel at niyakap ito, dahilan para manlaki ang mga mata niya sa gulat.
I missed you so much, love, kapag kway anito sa gulat na gulat ring boyfriend niya. Ang kapal ng babaeng to, susugurin niya na sana ito, pero pinigilan siya ni Ernesto, kaya masama niya itong tiningnan. Ano ba? Ngumisi ito sa kanya, just watch, kaya naibalik niya ang paningin sa direksyon nila Manuel. Pero muling nanlaki ang mga mata niya nang halikan nung babae ang boyfriend niya, at hindi man lang ito itinulak ni Manuel. Anong ibig sabihin nito? Manood ka lang, Ditas, nang malaman mo kung sino ang babaeng yan sa buhay ni Manuel. Rinig niyang saad ni Ernesto, pero hindi niya ito pinansin at pinanatili lamang ang kanyang paningin kina Manuel. Rinig niya ang pagbubulungan ng mga tao sa paligid, nagtataka sa kung sino ang babaeng ito, at bakit hinayaan lang ni Manuel na yakapin ito at halikan sa harapan nilang lahat. Bigla ay nakaramdam siya ng kirot sa dibdib niya at kaba dahil sa nangyayari. Ano nga ba talaga ang nangyayari, at anong ibig sabihin nito? Kumalas yung babae na nagngangalang Angela kay Manuel, at saka nito inilibot ang paningin nito sa paligid. Wow, this place is nice. Nakangiti pa rin itong ibinalik ang paningin kay Manuel na hindi na maipaliwanag ang ekspresyon ng mukha. Kaya pala gustong gusto mo rito, Manuel. Sandali lang, hiha, pwede ko bang itanong kung sino ka at kaano-ano mo si Manuel? Hindi na napigilan pang tanong ng lola niya na hindi niya napansing nandito rin pala. Katabi ang kapatid niyang seryoso na rin ang mukha. Tumingin si Angela sa lola niya, dahilan para umeksena na naman si Ernesto na lumapit sa babae. She's Nanay Patring, Angela, siya ang lola ni Ditas, at ang namumuno sa mga taong nakatira dito sa isla, kapag kway paliwanag ni Ernesto. Napatango ang babae at nakangiting ibinalik ang paningin sa lola niya na seryoso rin ang ekspresyon sa mukha. I'm Angela Villafuerte, Manuel's wife. Wife? Hindi makapaniwalang tumingin siya kay Manuel na ngayon nakayuko at hindi na makatingin kahit kanino, lalo na sa kanya. May asawa na si Manuel, wife, gulat na bulalas ng kapatid niya. Kasunod nun ay ang bulungan na naman ng mga tao sa paligid dahil sa revelasyong natuklasan. Parang may tumurok na mga patalim sa dibdib niya habang nakatingin kay Manuel na hanggang ngayon hindi pa rin magawang tumingin sa kanya. Ramdam niya ang pamumula at pamamasa ng mga mata niya. Manuel? Hindi niya na napigilan pang maiusal habang hindi inaalis ang paningin sa lalaki. Manuel, pakiusap, sabihin mong hindi totoo ang mga sinasabi ng babaeng ito. Please, tumanggi ka, pakiusap Manuel.